Magandang araw. Ako po si Mark Lester Diraga. Ito po ang aking daily devotions ngayong April 20. Solomon becomes king. Solomon, na tinalaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa 1 Kings chapter 1 verse 5. Sabi po ay, Adonijah sets himself as king. Now Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. And he appeared for himself chariots and horsemen, and 50 men to run before him. Sa verse na ito, makikita natin ang isang tensyon sa loob ng kaharian. Habang si David ay matanda na, si Adonijah ay nagdesisyon na i-exalt ang sarili niya at ideklarang siya ang magiging hari. Pero sa uli, hindi siya ang pinili. Solomon pa rin ang tinakda ng Diyos. At dito papasok ang ating 3 teachings. Ang una ay, a fool who exalts himself will be humble. Si Adonijah ay nagmadali. Hindi siya naghintay sa timing ng Diyos. Inangat niya ang sarili niya, inassume niya ang posisyon na hindi naman ibinigay sa kanya. At sa huli, napahiya siya. Ganito rin tayo sa buhay natin. Kapag pinilit natin ang bagay na hindi pa para sa atin o inuunahan natin ang plano ng Diyos, kadalasan nauuwi ito sa disappointment. Hindi lahat ng opportunity ay para sa atin at hindi lahat ng gusto natin ay dapat natin makuha agad. Second, a wise person who humbles himself will be exalted. Si Solomon, hindi siya naghabol ng posisyon. Hindi niya pinilit ang sarili niya. Pero dahil siya ang pinili ng Diyos, siya ang naitaas. Ito ang principle ng humility. Sa mundo ngayon, sinasabi na kailangan mong i-promote ang sarili mo para umangat. Pero sa kaharian ng Diyos, kabaliktaran, ang nagpapakumbaba ang itinataas. Humility is not weakness. Ito yung pagtitiwala sa timing at plano ng Diyos. At ang last teaching, God decides whom He will position in power. Sa huli, hindi tao ang may final say, kundi ang Diyos. Kahit anong plano ni Adonijah, kahit anong effort niya, hindi iyon ang nasunod dahil ang kalooban ng Diyos ang nanait. Ito ay paalala sa atin na ang buhay natin ay hindi lang tungkol sa sarili nating mga plano, kundi sa plano ng Diyos. At kapag ang Diyos ay naglagay sa iyo sa isang posisyon, walang makakapag-alis doon. At kapag hindi para sa iyo, kahit pilitin mo, hindi rin ito magtatagal. Ang devotion na ito ay paalala na hindi natin kailangan ipilit ang sarili natin para umangat. Hindi natin kailangan makipagkompetensya para lang mapansin. Yun lamang po.